Sawing palad kayong mga Pariseo, sawing palad kayong mga dalubhasa sa batas. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ito po ang sinasabi sa ating Ebanghelyo na sinulat ni San Lucas. Ang kanyang pagsasabi ni Jesus ng sawing palad sa mga Pariseo at mga eskriba. Bakit nga ba sinabing sila ay sawing palad? Bakit nga ba sila ay sinabi na malas? Diba? Kapag ikaw ay mapalad, ikaw ay swerte. Kapag ikaw ay sawing palad, ikaw ay malas. Malas nga ba sila? At bakit sila ay naging malas? Sinasabi, little knowledge is dangerous. Ang kaunting kaalaman ay mapanganib. Bakit? Dahil minsan, tendency ng mga tao halimbawa, uy, Toy, saan ka nag-aral? Ay, diyan sa isang sikat at prestisyosong paaralan sa lungsod o sa syudad. O di ba? Kapag sinabing ikaw ay nag-aral sa isang prestisyosong paaralan o isang kilalang paaralan, ang impression ng mga tao, ikaw ay maraming alam. Lalo na halimbawa, pupunta ka sa mga baryo, pupunta ka doon sa mga rural areas. Kapag ikaw ay edukado, silang lahat ay lalapit sa iyo at magtatanong. At ikaw naman, halimbawa na feeling mo naman na edukado ka, ikaw ay maalam, all-knowing na. Kaya minsan, hindi napapansin. Ang sarili ay umaakyat na sa ulo. Ito ang larawan ng mga Pariseo. Ito ang larawan ng mga eskriba noong panahon ng ating Panginoon. Ang mga Pariseo, ang mga eskriba, siya ang magagaling. Sila ang maaalam. Ang mga pangkaraniwang tao, mangmang at walang alam. Pero sabi ni Jesus, sawing palad kayo mga Pariseo, sawing palad kayo mga eskriba. Bakit? Dahil akala ninyong kayo ay marunong, kayo pala ay mangmang. Oo nga naman. Ano nga ba ang ginagawa ng mga Pariseo? Ano nga ba ang ginagawa ng mga eskriba? Inaakay dapat nila ang mga tao sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngunit sa ating Ebanghelyo, ating narinig, ang mga Pariseo, ang mga eskriba, ang gusto nila, sila ay nakikita ng mga tao. Sila ay ginagalang ng mga tao. Sila ay laging nasa unahan ng mga upuan. Naandun sila sa mga unang pwesto. Sila ay pinararangalan. Sila ay inaaminan. Bakit? Para sila ay tawaging maimpluwensya. At sino ba ang mga maimpluwensya ngayon sa ating panahon? Silang nagsasabing merong karunungan. Ngunit narinig niyo rin ba ang salitang ito? Great power requires great responsibility. Ito ay sinabi ni Uncle Ben kay Spider-Man. Diba? Oo nga naman, kung ating pagninilayan, kung tayo ang sinasabing mga Pariseo ng ating kasalukuyang panahon, tayo ang mga eskriba o ang nakakaalam ng batas sa panahon ngayon, dapat tayo ang mag-akay sa mga tao sa katotohanan. Tayo ang mag-akay sa mga tao kung ano ang hustisya. Ngunit parang sa panahon ngayon, parang panahon ni Jesus. Ang mga Pariseo, ang mga eskriba, ang siyang nang-aapi sa mga pangkaraniwang tao. Nakalulungkot, pero ito ang nakikita. Nakalulungkot, pero ito ang totoo. Tayo ba ay magaling? Tayo ba ang mga may pinag-aralan? Tayo ba ang mga impluwensya sa mga panahon ngayon? Baka sasabihin ni Jesus, sawing palad ka. Hari nawa, hindi ito ang sabihin ni Jesus, kundi ang sabihin sa atin ng Panginoon, kung tayo ang mga Pariseo, tayo ang mga eskriba, sabihin sa atin, mapapalad tayo. Bakit? Dahil tayo'y nagtatanggol sa katotohanan.
Tayo'y nagtataguyod sa hustisya. Tayo hindi nagnanakaw, kundi tayo'y nagbibigay lalong higit sa mga kapuspalad. Ang Panginoon, iisa lang ang nais. Tayong lahat ay magbibigay buhay.